Brad, magandang araw. So, welcome sa ating first Brad Oli TV features. So, we will feature ang TVS iCube electric motorcycle. Thank you Night Owl Vlogs for sharing itong post ng TVS iCube Philippines. So, ang test ride experience na to ay malapit lang sa atin. So, sa Taytay lang. So, puntahan natin sa may DIY 1920. This event is from August 26 to September 1. So sa mga gusto mag-try, so wala namang mawawala. Let's go! Baka itong TVS iCube Electric ay para sa'yo. Oh, social. So for dito, kailangan nakataas yung side stand. Tapos pag isa-start natin, para lang din sa motor, kamay sa preno and push start for 2 seconds. Then mag-on na siya. So meron din tayong lock sa brakes. Ganda. This Kasi yan, is automatic safety. siya nag-a-adjust depende sa brightness ng paligid. So meron siyang day mode saka night mode. Tapos automatic din nag-a-adjust yung brightness. Depende kung kunyari tumapat ka na sa arawan at liliwanag siya. Wow. Then Galing. sa mode naman natin, ito lang yung mode selector, push lang. So makikita mo hindi siya laggy. So kung ano pindot mo, yun din yung response niya. So dalawa lang yung Eco and power. Eco and power. Sa driving. Pero kung sa park mode, ito meron tayong park assist. So sa park assist, pindot lang kayo sa brake, either left or right. Tapos 2 seconds dito sa park mode. Yan yung parking mode. Oh, Yung forward wow. natin 10 kilometers per hour. Yung reverse is 3 kilometers per hour. Nice. So pagbabalik nyo siya, hold your brakes, then hold. Kasi yan, yung speed, yung eco mode niya is 55 kilometers per hour. And yung power niya is aabot siya ng 85 kilometers per hour on a single rider. Nice. Tapos may regen din siya. Yes, may regen siya. Nice. Automatic siya pag bitaw ng throttle. Okay. Tapos dito makikita nyo yung battery percentage, yung distance to empty. So meron pa tayong 57 kilometers sa power mode. Sa eco mode meron tayong 80 kilometers. Dito yung trip meter natin, odometer, and average watt-hour per Ang ganda nito kasi meron siyang efficiency. Yes. Kumaga para sa motor, yung kilometers per liter, no? So, okay Dito to. meron tayong watt-hour per kilometer. Mako-compute mo kung magkano yung cost mo sa kuryente. Yes. Good. Exactly. Galing, Tapos dito meron tayong human to machine interface or HMI. Diyan makikita nyo yung settings ng unit. So like dito sa my vehicle, so andito yung service, errors, kunyari may magkaroon ng problem, madidetect mo agad siya dito. Digital documents, pwede mong i-upload yung license, OR, and CR. Wow. Dito sample na lang ito sa isa kong unit. So ayan, ganyan siya kalinaw. So uploaded siya from cellphone app. Galing. Tapos ito, TPMS meron din tayo pero hindi pa to nala-launch sa Philippines. Pero soon connected na siya dito. I-avail na lang siya through aftermarket. Galing. So ayan, trip meter meron din, total distance covered, top speed, total time traveled, average watt-hour per kilometer. Then meron din tayong last trip meter. Okay, kung kunyari nag-start ako sa Taytay, ayan, magre-record ulit siya. 6.5 kilometers, 16 minutes, 39.1 watt-hour per kilometer, 79,000. Then meron tayong Bluetooth settings. So yan yun. So ano yun? Parang Android Auto, ganun. Hindi, may sarili siyang software. Okay. Ito makikita mo yun. Paninong unit. Okay. Yun lang naman. Sa specs, ano yung battery nito? Sa specs, battery nito is 54 volts, 65 Ah in total. Pero kung iaano siya sa kilowatts, 4.3 Tapos yung hub? 4.6. 4.6. Ano yan yung rated niya? Yes.
Peak. Peak, Yung okay. rated 3.3. Wow, not bad. Taas pa rin. 3.5 actually. Oh. Ganda. Ano yan? Perfect para sa mga city commuter. Yes. No? Ganda. So ito yung charging port niya. Ang gamit natin is Chogori port. So waterproof na rin. Hindi Galing. siya agad-agad na deteriorate. Tapos, syempre sa Pilipinas maraming humps. Yes. Syempre, ano yung rim size? Since maraming lubak dito, napakaganda ng kalsada, meron tayong 3-way adjustment para sa shock. Tulad nito ngayon, naka-off-road siya. Pwede nyo lagay sa neutral and sa on-road, which is yun yung stiff. So easy adjustment, no need to ano, kung hindi mo na kailangan pumihit ng pumihit. 1, 2, 3 lang. Galing. Pero Kompleto. syempre mas madali siya pag naka-center stand kasi walang bigat eh. Tapos sabi mo kanina, meron ang isa sa mga safety feature niya is yung combi brake na. Yes. Mm. So, ito. Yung combi brake niya, once na mag-brake ka sa likod, connected na sa harap. Pero pag sa harap lang. Hindi ko lang ang may combi. So mga ilang percent ang sharing ng harap likod pag combi? Depende sa adjustment mo ng brake sa likod. Oh, okay. So pwede mong i-adjust na mas lamang yung harap, pwede mong adjust na mas lamang yung likod. So it's up to the user na. So yung braking system niya is combi, sa likod is drum? Drum. Tapos sa harap yung ano, Straight, disc brake. Nice. Ganda. LED pa yung ilaw, no? yes. Smart LED na siya. So, malaki. Kitang-kita. Siyempre, asahan natin pag stock, mahina. Hindi siya ganon. So parang ka na rin naka-FPL. Oo. Galing. Etong variant na to, pag magkaiba ba sila nun o same lang sa body lang nag-iba? Actually, same variant sila pero ito yung special edition natin, yung race edition. Mhm. So sa race edition, naglagay tayo in collaboration with Decal Republic. Mhm. So meron choices ang consumer kung gusto nila yung standard na version ng IQ Best or yung race edition livery ng Mhm. IQ Best. Ganda. So this is collaborated again with Decal Republic. Si TVS, kilala siya sa India, tama? Yes. So dito sa Pilipinas, electric lang ba meron sila? No, TVS is well known here in the Philippines ng three-wheeler. Mostly yung mga nakikita yung tuk-tuk na sa kalsada, like Tagaytay. Sa Taytay, marami din. Then, yes, meron din lumabas dito na mga Ntorq, yung Daz, tapos yung XL100, yun. Ba, nice. Basically, si TVS is here for about 9 years na. Wow, so established na dito sa Pilipinas. So, syempre, next question dyan. Kung ikaw ay bibili, eto ba ay classified na ng LTO? Yes. Yun. Yun po ang pinaka-good news namin is iCube S natin is category L3 LTO and also registered na rin siya. So, may ORCR na pagka kumuha sila ng unit? Yes, meron na. Nice. So, naka-ready na yung PNP CSR niyan sa dealership. Once na ma-avail nyo na or ma-down payment nyo na, transfer na sa pangalan. Nice. At least. So, magkakaroon na rin siya ng Oo. plate. So, sa price naman, magkano yung standard tsaka tong may livery? So, ito standard natin na iCube S, yung walang decals, is 180,000 pesos. While dito kay Race Edition Livery, 190,000. Okay. So, ito, si delivery natin kay Race Edition, meron tayo 5 years warranty sa decals. Okay. So, So, warranty naman ng battery and other major parts, 2 years. so good ano yan Kasi syempre is as consumer, syempre ihabulin mo yung after sale service. So, ito naman pagdating sa parts, wala naman problema. Walang problema, available na. Available lahat. So, sa dealership naman, available sa pre-order. Okay. Saan ba dealership? Motor Ace Philippines. Motor, saan yun? Motor Ace Philippines is kalat siya nationwide. Pero meron tayong 9 specific locations na merong iCube S. Dito sa NCR, meron tayo sa Motor Ace Pasig, Bagong Ilog, Motor Ace Sukat, Motor Ace Danghari. Tapos north part naman, meron tayo sa Motor Ace Mabalacat, Pampanga. And San Nicolas, Tarlac. Okay. Also meron din tayo kay
San Nicolas, Ilocos. Wow. So marami talaga, no? So, siyempre, mga karaniwan, yung mga nagtatanong sa probinsya, yan yung problema, yan, pag electric eh. So, yung availability, kung saan sila tatakbo, at least yan, marami, no? Yun ang kagandahan. So yun, meron din tayo sa Visayas at Mindanao. Dalawa sa Cebu, isa sa Gorordo, isa sa Nibel. Tapos meron tayo sa Dumaguete, sa Sibulan. Tapos meron tayo sa Siargao Island. Wow. Galing, ha? Naka-on na to? Ay. Ganda sa kanyang taas. Tapos, brake. Yeah, tapos start. Oh, nice. Mode selector mo ito. Hazard, signal, high beam, boost. Okay. Ayos. So, dito lang naman ako iikot eh. Okay. Ikaw, kahit saan. Hindi, dito lang muna. iCube. Test natin. Uy, very decent yung power. Parang ganda. Ganda ng hatak. Very responsive. Tas ang taas. Nakakapanibago. So, ito yung kagandahan pag gantong seating position, hindi nakakangawit, lalo na sa mga tulad ko, malaki ang tiyan, hindi ipit. So, yun. So, for eco mode, very decent for city riding. So, yan. Uy, combi brake nga. Mararamdaman mo yung combi brake. Sige, test naman natin yung power. Wow. Very nice. Ganda ng power delivery. Pag pinul throttle mo. Hindi mabagal, ha. Matuling siya. 52, saglit lang. Handling. Ganda ng handling. Very stable, walang alog. So, very perfect for commuter, for city driving. So, laking tipid na sa gasolina. So, ito may pababa natin. Ang ganda, oh. Yan, very nice. Tapos yung power niya hindi bitin, tutulak ka niya. So, yan. Dito muna tayo. Signal light muna. Mas maganda, nagre-regen, no? Oh, di ba? Para sa mga medyo mahaba-haba ang commutan. Nice, oh. Ganda ng power delivery. Very stable. 47. Ahon to, paahon. Oh, mahatak pa. Ganda ng hatak. Yan. Kumbaga para ka na rin naka-upgrade na electric nito eh. So, dito hindi mo na kailangan na mag-upgrade ng hub, ng controller. Ito na yun. Yan na hand. Ganda. Tingin ko ito na yon. Kung ikaw consumer na galing sa electric na nasa 1,000 watts na hub, na mababa yung bato, so tingin ko ito yung magandang option. So maganda kung malo-long ride din to, no? Matetest sa actual actual road condition dito sa atin, sa mabundok, ma-traffic. Yan. And sigurado si iCube naman maglalabas siya ng, si TVS maglalabas sila ng kanilang review sa totoong sa totoong condition, road condition. Dito pa lang kasi sa test drive maganda na eh. Tulin. Very nice. Tapos may ORCR, combi brakes. Very nice features din. Kumbaga para ka na ring
Dito parang nasa 125cc na motor category. Ganda. Try mo yung reverse, yung Ah. brake mo, tapos tutek. Oh, tulad nito, no? Paakyat. Yan mahirapan. O nga, no? Ang kagandahan sa electric, eh. Lalo na sa traffic. Nice. Thank you, TVS.